Siya kasi yung topic nga ni Deacon Alvin kanina is about resurrection. Ito kasi yung lesson na to, parang kahit ako na naging Christian ako, hindi ko alam na mahalaga pala yung pangalang Jesus. No, kaya gusto ko itong iano sa mga members natin. Baka yung iba, hindi pa rin sila nagpe-pray, no? In Jesus Christ. So, pangalawang lesson natin is about glorifying in Thanksgiving, no? Tapos yung pangatlo, glorifying God as a divine purpose. Ano yung talagang purpose ng Panginoon na tayo po ay binigyan niya ng buhay. At ang panghuli ay glorifying God in fruitfulness, no? So yun po yung ating mga lesson. So sabay-sabay nating basahin ito. Pwede ba tayong tumayo para tayong manalangin? So sabay-sabay natin to. Luke 19:13-40 all together. They said, "How blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven." Some of the Pharisees in the crowd told Jesus, "Teacher, tell your disciples to be quiet." He replied, "I tell you, if they were quiet, the stones would cry out." Father God, we thank you, Lord, once again as we welcome you in this place that we want to honor your name and continue to study your words. Continue to help us with your wisdom, with your divine enlightenment, your understanding, Lord, to each and every one. Even the servant, Lord, that you will give him a mouth and a wisdom to share your will and your purpose through the power of your words. Hayaan mo, Panginoon, bawat sa amin ay maging malakas mula sa aming spiritual, emotional, physical. Alisin mo ang mga disturbances, mga distractions sa lugar na ito at sa aming mga katawan. Padaluyin mo, Panginoon, ang iyong kaliwanagan at katotohanan. At ikaw ang Diyos na magturo sa amin. I-bless mo po ang mga oras na ito at ikaw ang mag-ingat din sa lugar na ito, sa bawat isa. At maging pagpapala sa amin ang pag-aaral nito, lalo po sa mga lingkod na ginagamit, na nagtuturo, Panginoon, ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin ng may pasasalamat para lamang sa iyong kaluwalhatian, sa makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. You may be seated. Yung story na to ay tungkol sa pagpasok ni Jesus Christ nung siya po ay bago hulihin at syempre sabi nga noon nag-iingay yung mga tao na nagsisigawan sila, "How blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest heaven." So kumbaga kasi si Jesus na nag-i-evangelize na siya, actually, may mga chances o times na sinasabi niya, He is the King of the Jew. Siyempre, sinasabi niya rin, siya yung anak ng Diyos. Kaya dito, pagpasok niya sa Jerusalem, halimbawa, ay sinisigawan siya, "How blessed is the King that comes in the name of the Lord." Tapos may mga Pariseo, sabi nila, "Patigilin niyo ang iyong mga disciple." No? Ang sagot ni Jesus Christ, "I tell you, if they were quiet, the stones would cry out." So, yung sabi ni Jesus Christ, pag pinatigil mo yung mga taong yan na banggitin yung pangalan niya o isigaw yung pangalan niya, ang mga bato ay magsasalita. Sabi niya. So, bakit ko ito kinuha sa first lesson? Kasi yung topic natin, we glorify God by exalting Jesus. No? So, ganun siya kahalaga na yung pangalang Jesus ay gusto niyang ipagsigaw mo yan, itaas mo yan, iluwalhati mo yan, yung pangalang Jesus. Kasi pag tayo mismo na may bibig, ay hindi tayo magsasalita na i-exalt natin si Jesus Christ. Yung mga bato, pagsasalitain niya. No? Sabi mo nga sa katabi mo, buti na lang hindi ka bato. Gusto mo magsalita yung mga bato. Sabi ni Jesus Christ, pag tumigil kayo, magsasalita yung mga bato. So,
Samahan natin ang pagbabasa ng first introduction. Para gumising tayo, ha? Sige. When Scripture Speaks of the name of Jesus, it's describing everything about it is the divine nature, His living word, and His rightful rule. To know His name is to know the one who holds all authority in heaven and earth. Philippians 1 shows that God is gracious and gave him the name above all names. Of gods, rather God alone is exalted. So yung pangalan ni Jesus ay napakahalaga niya sa Christianity. Actually, ito talaga yung focus ng Christianity. Sa pangalan ni Jesus din kasi, nagkakaroon ng mga false teachers, false prophets, false doctrines, false religion sa kanyang pangalan. Kaya sabi diyan, yung name of Jesus describes everything divine, the saving or how He saved people, His rightful rule. Ibig sabihin, ano yung God intention sa Kanya, bakit siya nagpakilala sa New Testament na siya ang talagang God Almighty. No? To know His name is to know one who holds all authority. Kaya si Jesus ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Di ba? Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, sa ilalim ng lupa. At dito, Philippians 2:9-11, nilagay ko lang siya kasi shows that God exalted Jesus and gave Him name above all names. We do not become gods, rather God alone is exalted. Gusto kong sinulat ko to kasi may mahalaga akong sasabihin sa inyo. May isang reliyon, ginagamit din nila yung exalting or exaltation. At yun ay LDS. LDS means Church of the Latter-day Saints. Ang LDS, naniniwala sila ng exaltation ng tao. At katulad ni Jesus, kino-compare nila yung mga taga-LDS na magiging Diyos din sila. Katulad ni Jesus Christ. So nagkakaroon daw sila ng divine nature o magkakaroon ng divine nature pag namatay sila. So gano'n yung Church of the Latter-day Saints. Kaya baka may ma-encounter kayo sa BS niya na dati siyang LDS at idibate kayo. Na sabihin, yung exaltation, di ba, pati sa tao, pwede yan. Alam niyo na yun. Galing yan sa LDS. Ang kaibahan niya sa Christianity, na totoong Christian, hindi tayo nagkakaroon ng divine nature. Hindi tayo nagiging Diyos. Sa kanila kasi, nagiging Diyos ang tao. Ganon. Yun ang paniniwala nila. Kaya pag sinabi mo sa kanilang exaltation, pati sila yon. Alam nila na pati sila yon magiging ganon. Magiging Diyos din sa future. So, kaya dito nilagay ko yan, we do not become gods. So, when Jesus was exalted, siya yun dahil Diyos siya. Pero tayo, kasi may verse sa Bible, we will see Him as He is. We will be like Him. Di ba? Sa 1 John. Pero, hindi tayo nagkakaroon ng supreme being. Hindi tayo nagiging Diyos. No? Tayo ay tao lang na bigyan tayo ng favor ng Lord, magkaroon tayo ng glorified bodies, makasama na tayo sa kaharian niya, pero hindi tayo nagiging Diyos. So, yun ang kaibahan natin sa ating paniniwala. Only God alone is exalted katulad ni Jesus Christ. No? So, mahalaga po yun. As a Christian, how we should respond to the call of praising or magnifying Jesus in our lives. So, bilang Kristiyano, paano mo to siguro susundin o kaya bilang mga mananampalataya, sa iyo ba ay pabor ka, okay lang sa iyo o talagang dapat natin gawin na
i-magnify natin, itaas natin, i-lift natin si Jesus o yung pangalan niya sa ating mga buhay. Sino yung gustong sumagot? Diba? Kung si Michael Jordan nga, tinataas, diba? Si Michael, tinataas din, no? Si Jesus kaya? Sino gusto sumagot? Pinamagnify, diba? Wala. Brother Mark. Ano pa po, siyempre, agree po ako na dapat po natin i-praise po si Lord Jesus, mag-ify po ang kanyang pangalan. Kasi po, sabi nga po, yung last topic po natin na we cannot glorify God kung hindi po natin gino-glorify si Jesus muna po. At siya kumbaga, sabi nga ng salita ng Panginoon na siya yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, kumbaga, binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na yung pinupuri natin, yung worship natin is nakikilala talaga natin as personal po. Yan, thank you very much. So, maganda po yung binanggit na ating kapatid. So, pag tinignan natin, alam mo yung salitang magnifying, di ba? May magnifying glass. Ano nangyayari pag nilagay mo yung magnifying glass sa isang bagay na gusto mong makita? Lumilit, ano? Malaki. Sabi ka na nga ba, alam niyo yun eh. Lumalaki. Kasi sa isang Christian, pag ang problema mo ay tinitignan mo na parang may magnifying glass, lumalaki siya. Diba? At yung pangalang Jesus, lumiliit. Diba? So dapat, ang isang Christian, maggagamit siya ng magnifying glass sa pangalang Jesus. Para itataas niya yung pangalang Jesus, maliliit ang tingin niya sa mga problema niya. Diba? Kasi yun ang totoo, kasi sabi nga ni Jesus sa Matthew 28, all power in heaven and on earth has been given to me. Yun mo, lahat ng kapangyarihan binigay kay Jesus Christ. Lahat, no? At sabi ng Philippians chapter 2, lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan niya. Biro mo yung ganun kalaki yung pangalan ni Jesus. Diba? Kaya dapat maintindihan natin yung pangalan ni Jesus ay masyado siyang makapangyarihan. Amen? Kaya dapat lalo siyang i-magnify. Diba? Kaya nga yung minsan nga yung mabubundol ka na o ma-aksidente ka, ano lang yan eh, in Jesus' name. Diba? Bigla kang hihinto. Diba? Hindi mo na alam mga sunod nun, pero ligtas ka na. Amen? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sa point number 1 natin, sabi dito, only Jesus and even His name be exalted. Sabay natin basahin Psalms 115, not to us, O Lord, not to us. But to your name give glory for the sake of your steadfast love and your faithfulness. So yung point number 1 natin, napakalaga nito na katulad ng verse na yan, niliwanag niya, not to us. Not to us. Kasi kahit pa paano, minsan, sabihin natin na nabablunder tayo o nagkakaroon tayo ng self-glory. Inisip natin, buti na lang, maganda yung ginawa ko. Buti na lang, galing-galing ko. Buti na lang, masipag ako. Tayo yun eh, di ba? Pero sabi ng Bible, Lord, not to us, Lord, not to us, but to your name give glory. So, glorification can be harmful on an individual level when we become obsessed with glorifying ourselves. This can take the form of an inflated ego or unhealthy obsession with perfectionism. When we put all of our focus on ourselves and how we appear to others, we can lose the sight of God's centered will and His glory. Minsan,
maganda lang isipin na ginagawa natin yung part natin, pero wag nating kalimutan yung isang kasalanan katulad ni Satan na nagkaroon siya ng pride na iniisip niya na kaya niya nang maging Diyos at ang glory ay dapat sa Kanya. Di ba? Yun po yung ingatan natin. Siguro pakibasa natin simulan na tayong sisimula. Dito kay sige, Sister Hannah. Psalms 86 verse 12, I will praise you, Lord my God. With all my heart, I will glorify your name forever. Yeah. Next, Psalms 34:3. Psalms 34:3, glorify the Lord with me, let us exalt His name together. So, dito po, ang point number 1 natin dito, talagang tinuturo natin sa ating mga kapatiran sa Bible study, talagang lahat ng pagluwalhati ay ibabalik natin lamang sa pangalang Jesus. At wala tayong aangkinin, at wala tayong nanakawin, o minsan ay sinasabi nga na minsan hinahatian natin ng Diyos ng kanyang glory. Di ba? Hinahatian natin ng Diyos ang kanyang glory. So dapat sa kanya lang natin to ibibigay lahat. Where are you easily tempted to seek recognition, boastful pride, or any form of self-glorification on what you do? Ito yung sinasabi natin, yung ano yung bagay na madali tayong matukso na kinukuha natin yung glory. Na minsan hindi natin namamalayan. Di ba? Easily tempted to seek recognition. Sino? Sister Lovely, then Sister Levy. Parang letter L, no? Sister Lovely, Sister Levy. Ayun po. Kanina lang po na-correct po ako kasi nga po, ano po, malapit po ako sa boss ko po. So, assistant na po ako yung sa CEO po. So, may times po na pag may mga kailangan yung mga tao, parang saan sila lalapit na, kasi alam nila na pag ako yung kumausap sa boss ko, parang mas madali, ganyan. So, yun po yung parang kinarek ako doon ng Panginoon na sometimes parang yung feeling mo na, kasi close ko itong amo kong to, ganyan. And yun po yung nakita ko na pag hindi mo siya babantayan, na yung nakamalayan na parang sarili mo na pala yung nakita mo na, kasi mga close ko tong boss na to. Pero kung hindi ikilos ang Lord na kausapin din siya, kung hindi siya sa puso niya, wala rin pong mangyayari. So, yun po yung nakikita kong Yan, favor ng boss. Yan, nakaka-tempt, no? Si Sister Levy naman. Sa akin naman po kasi, noon po, pag nagbibigay po kami ng tulong sa family, or even yung mga allowance po nila, yung mga kailangan po nila, is pag nag-thank you po sila, parang always kung nafe-feel na, ay, napakabait kong anak, parang ganun. Pero nung na-correct ako ng Panginoon sa bagay na yon, lahat pala din ng mga ginagamit ng Lord na blessings para sa amin, na ibinibigay namin sa family namin, coming from Him. Kaya ngayon po, pag po laging nagpapasalamat yung family po namin sa amin, is always ko po silang nire-remind na praise the Lord kasi may binibigay ang Panginoon na blessings para sa ating family at hindi yun galing sa amin kundi galing sa Panginoon. So kapag laging may thank you, ganyan, although syempre tayong mga nagbibigay, nakakaramdam ng, alam niyo yun, yung parang warm sa puso kapag nagti-thank you yung binibigyan mo. Pero ang always na response ko sa kanila, lalo na sa aking nanay, isa praise the Lord at meron po ang Panginoon na nagbibigay po. Yun lang po. Thank you very much. Ako, maraming tatamaan yan. Katulad yung sinasabi ni Sister Levy. Kasi lalo tayo mga OFW. Lalo na pag maalam nila Pasko. Ako. May mga banda rito, banda ron, may mga nakapalawin. Welcome from Dubai, brother, sister. Diba? Tapos, sasabihin ng mga kamag-anak incorporated, halika, magpapakain si Di ba? Mamimigay ng mga regalo, kumila na kayo. Di ba? Yung puso natin, nagtatatalon, di ba? Minsan di ba? At pag hindi binanggit yung pangalan na nagbigay, parang ba't hindi ako binanggit?
No, di ba? Ano yan, nakakiliti yung mga ganong pride. No? Kaya ba natin magbigay na hindi nababanggit ang pangalan natin? Kasi parang nanakawi mo yung ano, di ba? Si Pastor John. Ako po, simple, I think everyone here can relate. Siguro, simple lang, in worship services or sa church, or even when you do Bible studies. So, if someone comes to you after the service and say, "Wow, sister, brother, galing-galing mo naman sa harap kanina." Parang any form of false humility or thanks be to my skills can be an attempt to seek your own recognition or self-glorification. So both false humility na parang, ay hindi, wala lang yan, mas magaling na si ano kaysa sa akin. Or pag may nag-comment na magaling kang magsalita, mag-preach, mag-share, if all these things are not directed to the glory of God, tapos you don't really recognize that your skills and talents come from Him, this is one way that we can be tempted to take it in. Praise the Lord, no? Sa kanya, yan ang madaling nakakatokso, di ba? Sabihin, brother, galing mo talaga kumanta. No? Hanggang sa tuktok ng langit, ang makakabot. Di ba? Di ba? Minsan, yung pride natin, tumataas. Ang tanong, anong pinakamagandang sagot sa ganun? Pag may nagsabi sa'yo, sister, galing mong kumanta. Ang galing mo magturo. Ang galing mo talaga maglaro. Ano magandang sagot? Dagdagan mo pa. Gulang. Walang naman. Pag mayabang-yabang ka So ano na sagot natin? All glory to God. All glory to God. So salamat at ginagamit lang tayo ng Panginoon. Alam niyo ba, meron, how true is it? May nabasa ko sa internet. Kalimutan ko na yung exact name niya eh. Napakagaling niyang kumanta. Christian siya eh. At dumating sa point na wala yung boses niya. Yun, totoo. Nag-lead siya, tapos nawala yung boses niya. Mahilig siya magkaroon ng concert, kung saan-saan siya dinadala. Sumikat yung pangalan niya, tapos dumating sa point na hindi niya rin alam sa sarili niya, hindi na niya kayang kumanta ng katulad dati. Pag nagpa-practice sila, naramdaman niya na may nagbago sa kanya. Kaya yung huling concert niya na bago niya in-stop, nakabili na ng mga tickets, pinuspo niya, kinancel niya. Kasi naramdaman niya, it's not me anymore. Hindi niya na kayang kumanta ng ganun. Tumagal yun, umabot ng 6 months, 1 year, maybe 1 year. Pero, hindi ko lang kung eksakto 2 to 3 years nakabalik siya. Bakit ko ito naalala? Kasi hindi ko alam kung baka dinidiscipline siya ng ganun. Diba? Kasi hindi mo alam eh, may paraan ng Diyos para i-discipline tayo. Pag nanakawin mo na yung glory ng God, ayaw niya yun. Sabi ng Panginoon, di ba? I will not give my glory to another. No? That is my name, sabi niya. So, kaya yung mga magagaling kumanta, umawit, sumayaw. Lahat naman tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Pero, huwag nating nanakawin yung glory niya. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Sabi nga ng point number 2 natin, only Jesus' name deserves all due glory. Sabay-sabay natin basahin ito. Psalms 96, ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. So, ascribe to the Lord. So, whatever due, no, ay ibigay mo sa Kanya. No? Kung ano yung nararapat sa Kanya ay ibigay natin sa Kanyang pangalan, di ba? The humans who are made in His image have a unique responsibility to praise and honor Him. We believers are called to actively
participate in worship, and to live for God, which reflects His glory. Basahin nga natin to, Psalms 8:1, tsaka 1:4-8. And sister. Psalms 8:1. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory in the heavens. Psalms 148:13. Let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His splendor is above the earth and heaven. Yeah, His name alone be exalted, no? How majestic is your name, O Lord, no? Kaya talagang sa pangalan niya lang dapat na ibigay natin ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. What practical steps can we take to ensure that our praise for Jesus is evident in our daily actions and interactions? Ano yung mga practical na bagay na sisiguraduhin natin ang pagpupuri ay sa Panginoon, sa pang-araw-araw na karaniwan natin ginagawa? Paano natin ito masisigurado na pag ikaw ay magpupuri o magluluwalhati, ito ay sa Kanya? No? Hindi ito na mananakaw natin o kukunin natin yung glory ng pangalan niya. Ano ba yung mga practical steps? Anybody? Oops. Yun na? Deacon Brian? Ayun, habang nag-iisip sila, ayun, nahiya sila. Siguro yung, sa atin, siguro yung, para isang practical step na magagawa natin, yung maging lifestyle natin, yung pagpupurin natin sa Panginoon. So, kapag kasi ito ay ginawa nating lifestyle na natin, yung hindi na natin iisipin yung kung ano yung ating ginagawa sa loob o sa labas ng ating may nakakita man o wala, dahil nakagawian natin ito, ay yung lahat ng ating ginagawa sa ating pansarili pa lamang, ito ay alam natin na para sa Panginoon. So, yung lifestyle ang ating isang Ayan, baguhin natin yung siguro may mga dating lifestyle na may klase kasi ng tao na parang may hinihintay siya lagi. Na may magsasabi sa kanya na ay, okay yung ano mo maganda yung ano. Pag walang nagsabi, lalapit siya. Sabi niya, brother, kumusta yung ano ko? Di ba? May ganun eh. Di ba? So, paano kung hindi maganda yung sinabi, di ba? Magagalit ka nun. Nahihit ang pride mo eh. Pag maganda naman, galing ko talaga. Sabi ko na naman. O, di ba? Ano yan eh. So, pag practical steps, kung dati ginagawa mo yan, lalo na nag-i-expect ka, baguhin mo na. Huwag ka na mag-i-expect. No? Kaya may magsabi sa'yo, kaya wala, huwag ka na magtatanong. No? Kasi baka yung pride na yun, di ba? No? Magtakot ka kapatid, maganda ba o hindi? Di ba? So, kailangan ingatan natin yung ating daily interactions, di ba? Kahit sa mga sa opisina, may mga ganyan. No? Kunyari, lagi kang maaga pumasok. Di ba? Pag lagi kang maaga pumasok, sabihin mo, mga late na naman kayo. Di ba? Buti na lang ako, lagi ako maaga. Yabang-yabang natin. No? Hello. Di ka na May na-experience po ako na ganyan. Actually, napapansin ko po siya and then parang one time, nabanggit ko po na hindi directly sa kanya na through preaching, siguro yun kasi nakakama sa topic. Naibahagi ko yung parang ganun self-glorification at para bagang nag-aantay yung tao na ito na sabihin siya. Minsan, siya mismo ang nagtatanong, kumusta yung ginawa ko? So, mula nung na-share ko siya sa preaching,
yung taon na ito parang lumabig siya sa akin. Pero, nakita ko naman sa pagbabago sa kanya na hindi niya na ginagawa niya. Although sa akin, pero medyo parang nakakaramdam ako na nasaktan ko ba siya o parang na hindi naman siya intentionally, pero actually alam ko talaga na yung galit yung kanyang yung attitude na madalas ko nakikita. So parang feeling ko personally nagkakaroon ako ng feel na parang nasaktan ko siya. Pero natutuwa naman ako kasi nakita ko talaga yung changes na dati ganun siya lagi every time na bababa sa stage niya, tatanong na kumusta yung ginawa ko, ano masasabi. So, praise God po at hanggang ngayon medyo parang ganun, malayo siya na sa akin, hindi ako nung dati. Pero mo, ayun mo natutuwa ko kasi nakita ko talaga nagkaroon ng impact yung shinare mo na Yan. Praise the Lord. Yan. Talapakan natin ang Panginoon. So, pangatlo, only Jesus' name is given for our salvation. Isa sa pinamahalagang ma-realize ng bawat mananampalataya na dumadalo sa atin na wala talagang ibang pwedeng pasalamatan natin sa kaligtasan natin ay wala kundi si Jesus lang. No? Pwedeng may mga tao kasing ginamit ng Lord, kahit pastor pa yan, teacher mo yan, or kaibigan mo matalik. Pero sabi nga ng Bible, salvation is found in no one else, but there's no other name given under heaven, given to men by which we must be saved. Moses lifted up the bronze serpent on a pole in Numbers 21:6-9. God used that to heal the Israelites of the consequences of their sin. Looking at the pole was a sign of repentance and obedience to God, by which now we can only look unto Jesus to receive our salvation. Siguro naalala niyo yung kwento na yan, no? Pakibasa nga itong Numbers 21:6-9. Nakalila tayo. Ay, sister. Malagay yung story na to Numbers 21. Numbers 21, 6-9. So the Lord sent poisonous snakes among the people, and many were bitten and died. Then the people came to Moses and cried out, "We have sinned by speaking against the Lord and against you. Pray that the Lord will take away the snakes." So Moses prayed for the people. Verse 8, Then the Lord told him, "Make a replica of a poisonous snake and attach it to a pole. All who are bitten will live if they simply look at it." Verse 9, So Moses made a snake out of bronze and attached it to a pole. Then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. Yan. So, alam niyo na yung istorya. Bakit mahalaga yan na maintindihan natin sa only Jesus' name is given for our salvation. An example, yung story sa Book of Numbers. Ito yung mga tao sa panahon ni Moses na nagre-reklamo sila, di ba? Marami silang reklamo, wala silang pagkain na masarap, wala silang tubig na malamig. No? Tapos, siguro, kung ano-anong mga reklamo nila at sinasabi nila, buti pa sa Egypt, kahit anong gusto namin kainin, kakain kami, kahit anong oras, kakain kami, masasarap yung pagkain. So, ang ginawa nga ng God dito, nagkaroon ng mga poisonous snakes. At lahat ng tuklawin, namamatay. Namamatay siya talaga, lahat ng tuklawin. Nung nagsisi yung mga tao, nag-iyakan sila, sabi na kay Moses, Moses, sabi mo sa God, tanggalin na lang niya yung mga ahas.
Kasi hindi na kami magre-reklamo. Di ba? Pero ang ginawa ng God, hindi niya tinanggal ang ahas. No? Hindi niya tinanggal. Kung ayaw na nila magreklamo, di huwag na sila magreklamo, hindi sila tutuklawin, di ba? Kung ayaw nila matuklaw, di huwag sila magreklamo. Pero ang nangyari, may mga nagre-reklamo pa din. So, marami pa rin namamatay. So, ang sabi ng God, sige Moses, gumawa ka ng brazen serpent. Tanso na brace, no? Tanso na koting ahas. Yun yung ginagamit sa medical, di ba? Sa medicine. No? Ginamit na, kata mo, biblical talaga. Na kapag tumingin ka doon, sabi nga, pag tumingin, sino mang natuklaw o nakagat, pag tumingin siya doon, gagaling siya. Hindi siya mamamatay. Kaya, yung brazen serpent na yon sa New Testament, binanggit yan sa John 3:15. Ewan ko, tama ako, pakibasa nga John 3:15. Tingnan ko kung John 3:15 yan o John 3:17. As Moses lifted up the serpent in the wilderness, sabi niya nun. Tama ba? O yan, John 3:15 yan. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung brazen serpent ay simbolo ni Jesus Christ. Na kapag tumingin ka sa Kanya, katulad ng panahon nila Moses, naliligtas ka, hindi ka mamamatay. Imagine mo yung halimbawa lang natin na andito yung mga natuklaw. Yung tinataas ni Moses, nasa kabilang kalsada siya. Anong gagawin mo, di ba? Kailangan yung taong natuklaw, makita niya yun. Na-imagine niyo ba yung na-imagine nyo? Lahat ng natutuklaw, hahanapin niya yung ahas na nakataas para makatingin siya nun. Para hindi siya mamatay. Di ba? So, kunyari, si Sister Lovely, ang laki-laki ni Sister Lovely, Sister Lovely, tingnan lang, tumingin ka nun sa... Ganon sila, di ba? Ganon kahalaga yung alam mo kung kanino ka mabubuhay o maliligtas. Kailangan tumakbo ka sa Kanya. Ganon si Jesus, yung pangalan niya. Amen? Ganon siya dapat. Yung alam mo na there's no other name. There's no other name that you will be saved. No? Si Jesus talaga yung tatakbuhan natin. Amen? Amen. Sabi rito ng John 12:32, Brother Brian, John 12:32, and when I am lifted up from the earth, I will draw everyone to myself. yan, kaya kung ang kaligtasan ay nakatuon kay Jesus Christ, yan din ang sikreto sa mga churches, katulad natin sa HEP. Pag sabi ng John 12:32, kapag ang tinataas natin ay ang kanyang pangalan Jesus, if I am lifted up from the earth, sabi niya gano'n, I will draw all men to me. Ibig sabihin, ang sikreto ng paglago ng church, paglapit ng mga kaluluwa, hindi sa pastor yun. Hindi sa mga magagaling kumanta, hindi sa mga galing magturo, hindi sa mga tao sa loob ng church. Sabi nga lang, ang sekreto ay sa pangalang Jesus. Amen? Kailangan itaas mo yung pangalang Jesus. Pag tinataas mo yung pangalang Jesus, yung mga kaluluwa lalapit doon. Diba? Yun ang sinasabi ng John 12:32. Ngayon, sige. Hello. Pasok man sa isip ko, bakit out of all things na gagawin ni Moses, like when he raised the the temptation. Symbolic lang siya sa mangyayari in the future. Symbolic siya. Ibig sabihin, katulad ng John 3:15, sabi ron, as the serpent has been lifted up
during the time of Moses, so as the Son of Man must be lifted up. So symbolic siya na parating na tagapagligtas. Di ba? Pero alam di ba, maganda yung tinanong ni Joy. Dahil yung mga tao nung naliligtas nga sila sa sakit, alam niyo ba, ginawa nila, sinasamba nila yun. O dumating sa punto, yung mga tao kasi mahilig sa sa visual, di ba? Sinasamba nila yan. Pag nakalimutan eksakto sa Kings, pinasunog yun. Sinunog yun. Kasi nagalit ang Diyos. Bakit nila sinasamba yung brazen serpent? Hindi dun yung kapangyarihan. Sa akin, sabi ng God. Yung glory hindi dapat nakawi ng ng mga santo o mga So, pinasunog din ng Panginoon yun. So, yan. At least, nadagdag natin yan. How can we point others to Jesus Christ if they have other foundations or beliefs as their own salvation? Ayan, sino gusto sumagot? Alam mo, may nabanggit ka sa isang tao o kaibigan, niyaya mo siya, tinanong ka kung ano kaligtasan, nabanggit mo si Jesus Christ. Pero may iba silang pundasyon o paraan ng kaligtasan. Halimbawa sa kanila, sa amin, basta sumanib ka lang sa amin, ligtas ka na. So, yun ang pundasyon niya. Yun ang way of salvation niya. Sa amin, yung nagpipreach, anak daw siya ng Diyos, siya yung kaligtasan. Paano ngayon sisira yung mga gano'n, di ba? Sa amin, ang kaligtasan ay gumawa ka ng mabuti. At pag nagbibigay ka, tumutulong ka, ay ligtas ka na. Paano natin siya ipopoint kay Jesus Christ? Kasi yun lang talaga, sige, Karen. Siguro po para sa akin, kasi sa dati ko rin na-encounter ng mga iba't ibang religion and nationality and beliefs. So, for me, sa mga napag-aralan, I think instead, sometimes we have to respect their beliefs. Huwag muna tayong makipag-argue or debate sa kanila. So, instead of asking them na ano yung pinaniniwalaan mo, make like a conversation na pwede mo bang i-share kung ano ang salvation para sa'yo. So then, listen to them kung ano yung explanations nila. And of course, being as a Christian and what we believe, we should not be debate them. Instead, share our testimony as well and let them kumbaga kung ano yung pinaniniwalaan din natin or yung naranasan natin sa buhay natin. Let our testimony to share to them para makita nila kung ano yung paniniwala natin based on sa napapag-aralan natin or based on sa mga na-experience natin. In that way, pwede kayong mag-share at the same time. Nandun na kayo sa parang common ground ninyo. And probably, baka mas maging effective yung na-share mong testimony sa kanila. And that way, mahihikayat din natin sila. Yan, pasalamat tayo sa Panginoon. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. O sino pa gusto magdagdag? So, yan, brother. Sabi. So sa akin po yung siguro yung believe in the physical Christian life. Very po ngayon, kumbaga ay makikita po natin ngayon sa atin kung sa mga nangyayari ngayon sa sitwasyon po. People will react differently po pag may mga missiles, pag may mga narinig na putukan. But then, ang initial reaction po diba nila is matakot, o yan naman ay magtago. I remember po, I think 3 days ago po, meron po akong co-worker na talagang umiyak siya sa sobrang takot. Kasi wala po sa amin dinig po sa amin yung putukan parang 4 na sunod-sunod. And then ang ginawa ko po ay pinapasok ko siya dun sa room. Tapos, nag-pray po kami. And I just prayed na the Lord will cover us and protect us. And mahalaga po na sinishare po natin yung ano yung faith natin sa kanila. Kasi po, yun po kasi yung pinaka-way po na madali na makita nila na paano tayo nagkakaroon ng peace of mind or somehow po yung parang comfort sa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon. And if
tayo po ay nakita nila na ganito ang ating paniniwala o ito yung ating foundation po sa buhay natin. Siguro po, malaki po yung impact na magagawa nito at maaari po silang ma-inspire po siguro maging ganun din po yung kanilang faith po siguro. Yan, praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Parang yung pinento ni Sister Sam, no? Kay Sister Sam naman, nung unang nag-anuhan, may kaopisina rin siya, ayaw nang pumasok. Tapos eventually, I don't know, last week ata, parang, o this week, nag-resign na, umuwi sa Pinas. Dahil sa takot lang yun, ha? Gano'n lang. So, hindi mo alam, di ba? Yung magagawa ng takot, biro mo. Eh kung sa Pinas, hagulin pa rin siya ng missile. Saan siya pupunta? O, di ba? Hindi mo alam eh. O, di ba? So, kailangan, sabi ng Bible, the name of the Lord is a strong tower. The righteous will run into it and he is safe. Diba? So sa pangalan tayo ni Jesus, tatakbo. Amen? So sa pangalan ng Panginoon. Pero may iba nag-resign dahil doon. Marami nagagawa yung mga ballistic missile na yan. Nakakapag-resign. Only Jesus' name is highly exalted above all. Sabi natin basahin. God has also greatly exalted Him, and He has given Him the name which is greater than all names. Yeah. Jesus was lifted up in humility on the cross, but then glorified in His resurrection, ascension, and exaltation. Yan po yung verses ng Philippians chapter 2, 10 to 11, at Isaiah, yung Philippians 2, alam niya yan eh. Isaiah 52:13, pakibasa na. Yan, sige. Isaiah 52:13. See, my servant will act wisely. He will be raised and lifted up and highly exalted. Yan. Kasi sa Philippians chapter 2, 10 to 11, yan yung sinasabi na lahat ng pangalan sa langit, sa lupa, at sa ilalim ng lupa ay luluhod sa kanyang pangalan. Kaya sa lahat ng ito ay nakikita natin na ang pangalan ni Jesus ay napaka-makapangyarihan. No? Sabi dito, can anyone share his or her testimony on using the name of Jesus? Mamimili kayo either nung when learning to pray, yung natutunan niyo siyang gamitin nung bago kayo nag-start o nag-i-start kayong mag-pray. No? Paano niyo siya natutunan na gamitin yung pangalang Jesus? Yan yung una. Pangalawa, you receive a miracle or blessing. Ginamit nyo, naging na sa puso nyo na pag nagpe-pray kayo, pangalang Jesus, at naging magandang significance sa buhay nyo na nakaka-receive talaga kayo ng blessing o miracle kapag nagpe-pray kayo in the name of Jesus Christ. Sinong gustong sumagot? Mamimili lang kayo ng isa. No? How you relate your experience. Brother Selmy. Mas kasi po, recent lang din ito. Nung isang araw po, meron kaming patient na 84 years old. So, 84 years old po ay ang hirap po niyang duguan. So, ako po yung head dun sa araw na yun. So, lahat po sila parang in-expect ako yung gagawa. Which ay, ako na po yung nag-take ng responsibility. Nung nakita ko yung patient, agad siya, yung parang naiinis agad siya. Sabi niya, isang beses mo lang akong tutusukan at hindi na ako magpapatusok pa. So, nandun agad po yung prayer ko, sabi ko, Lord, samahan mo ako. Pero nung the day before po nun, nakita ko na yung listahan ng pasyente at nakita ko nga po itong 84 years old. So, that day po, nag-pray po talaga ako na maging maayos o maging smooth po yung araw ko na yun. And truly, God is amazing po dahil ang nangyari po kasi ay tinusukan ko siya. Gumamit po ako ng very fine needle po dahil meron po siyang problem with blood po dahil pwede siyang
mag-flat. So, nag-blood thinners po siya. So, gumamit po ako ng butterfly na sobrang liit niya. So, ibig sabihin po, mahina yung daloy ng dugo. So, nung natusok ko po siya, yung dugo po, para po talaga siyang uod na gumagapang, hindi po yung diretsyo na mabilis. So, nag-pray ako, sabi ko, Lord, samahan mo ko dito. Nakakolect po ako ng isang tube na dapat ay minimum of half. So, let's say 5 ml. Parang wala pa po nun, wala pa pong 5 ml. Pero kailangan ko pa umulit ng isa dahil isa naman pong kulay na isa pang tube. So, in short po, nakakolect po ako ng 3 tube, pero yung isa, hindi ako sure dun sa amount. Sabi ko, Lord, ipasa mo na itong, yung amount na ito kasi ayaw niya na magpatusok sa akin eh, magagalit siya. But then yung anak niya nagsabi niya, hayaan mo lang, sige lang, kunan mo pa kung kailangan, pero sure mo na hindi na kami babalik dito. Para bang ang kumpiyansa po sa akin ng ay okay na to. Ganun po yung parang nag-whisper sa akin, sabi ko, okay na po ito. Pero ano po nun sa back of my mind po, nag-pray po ako. Well, actually, nagpasama ako sa mga kasama ko na mag-pray tayo na okay to talaga kasi bukas mag-off sick ako. Sabi ko ako mapasok para hindi ako mapakalita. Pero praise the Lord po. Pag-check ko nung email, complete report po yung blood test. Sabi ko talaga, God is miraculous talaga. Kasi dineclare na po namin nung araw na yun. Sabi ko talaga, God will do miracle. Bukas wala tayong makikitang email na we need a new sample or we need another sample. Praise the Lord po. Yan, praise the Lord. So, hindi pa dugo ni Jesus yan, ha? Sa pangalan pa lang ni Jesus. Natakot. So, yun po, no? So, conclusion natin, Christians pray and glorify the name of Jesus Christ. Sabi-sabi natin basahin ko, John 14, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. the name of Jesus is powerful because of who He is. His name represents His character, His authority, and everything He has done to save sinners. When we speak of His name, we are talking about the one who was both fully God and fully man, who lived without sin, who died to bear the punishment we deserve, and who rose again to give life to all who trust in Him. So, lastly po ang ating prayer. Sabay-sabay natin basahin. I pray that God will be glorified in all our prayer lives, that using the name of Jesus, our Lord and Savior, He bless and be useful in His kingdom. I pray that all these lessons in glorifying Jesus will become